Good day mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin ay kung pwede ba pagparisin ang Fisher at Personata o kilala sa tawag na Black Mask. So bago pala lahat, magpapalaro pala tayo sa ating YouTube channel para puro magkaroon din po tayo ng energizer. Magkaroon po tayo ng katuwaan dito sa ating channel. So all you need to do is to answer my question. So ano yon? So may isang puno, anong bunga? So pwede po kayo mag-answer dito po sa comment section. So, ang una-una makakakuha po ng tamang sagot ay mananalo po ng 50 peso loan. So, bago pa lang lahat, kailangan po nakasubscribe rin po kayo sa aking channel. So, once na hindi po kayo nakasubscribe po sa aking channel na kayo po yung panalo, terminated po kayo. Hahanap po ako ng iba. So, yun, paano ko yun malalaman? So, ang kailangan mo lang gawin ay screenshot nyo po na nakasubscribe po kayo sa aking YouTube channel at isend nyo po sa aking Facebook page. At i-like nyo na rin po kasi diyan ko po pinopost po yung mga ibon na ina-out ko at saka po yung mga nest box. So, kung meron po kayong katanungan o kailangan sa akin, pwede nyo po akong kontakin sa pamamagitan ng Facebook page. So, yan. Ilalagay ko po yung link dito po sa description box. So, yun, dyan nyo na lang po hanapin. So, yun, saan nyo naman malalaman kung sino po yung maswerteng nanalo. So, next video natin, ay doon ko po ilalagay kung sino po yung maswerteng nanalo. So, ayun, dumako na tayo sa ating pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yun? So, kung pwede ba, pagparisin ang Fisher at Personata. So, ang sagot ko dyan, oo. Pero po, depende pa rin. Kasi kung ikaw po ay newbie pa lang, so mas maganda po ay alamin nyo muna po yung proseso. Alamin nyo muna po yung mga parisan na maganda po i-project. Kasi once na nagkamali po tayo ng parisan at nag-anak na po yun, nga halimbawa natin dyan ay Green Fisher at Normal Perso. So, pinagpares po natin. Once na nag-produce na po siya ng anak, so ang anak po nun, hybrid. Kumbaga, mga madudungis na. Doon po bumababa po yung value. Kapag bininta po natin yon, doon po tayo magkakaproblema. Hindi natin yun may bibinta sa tamang presyo. Kumbaga, mas mababa na po ang bintahan nun. So, mas maganda po, mag-project ka po yung mga high mutation na. Halimbawa, mga green opalite, far blue opa, at Ewing. At ipares po natin yon doon po sa mga pure Personata. Ano ba yun? Belgium line at wild types. So kasi, pwede po sila mag-produce po ng mga opaline perso. So yun, maganda po yun. Kumbaga, mataas po yung value nun. Pinaparisan po kasi ng mga Fisher at Personata, maproseso. So, halimbawa natin dyan ay magpapares po tayo ng mga high mutation, yung mga opaline. Pares po natin doon po sa mga pure Personata para po mas quality rin po yung iaanak. Gagamitin natin na pares na green opaline at ipares po natin sa green Personata Belgium line o wild type. So, once na pinag-crossbreed natin yun at nag-produce na po ng anak, ang tawag doon ay first generation. So, yun doon sa anak niya na first generation, kung papansinin natin, ang ulo niya ay hindi pa po solid. Kumbaga, hindi pa po sunog na sunog. So, ang kailangan naman natin doon gawin ay maghihintay po tayo ng 8 to 9 months. So, kapag po nasa maturity age na po yung ibon natin. So, once na nasa maturity age na po yung anak no na first generation, so ang kailangan naman natin doon gawin ay paparisan po natin na pure Personata, Belgium line o wild type. Once na nag-anak naman po nun, ang tawag doon ay second generation. So, yun, same process pa rin. Maghihintay po tayo ng 8 to 9 months. Kasi gagawin natin ay aanisin po natin yung Fisher na mutation doon po sa kanyang dugo. So, yun doon sa second generation niya ng mga anak ay kung papansinin natin yung mga ulo nun, kumbaga umiitim na rin. Kumbaga sumusulid na rin. Kasi kumbaga unti-unti na po naalis po yung Fisher na dugo doon po sa mutation niya. Once na naging matured naman po yun yung mga anak ng second generation, ay ipapares naman natin doon po sa mga Belgium line, sa Personata Belgium line. So yun, doon na po yun, makakapagpalabas po tayo ng quality. Kumbaga doon pa lang po natin na-meet yung pagpaparaject natin. Napakatagal pong panahon to Kasi yung maturity age po ng mga ibon natin, ng mga African lovebirds ay 9 months, 9 to 10 months. So kung ikaw ay newbie pa lang, so mas may advice ko po sa'yo ay aralin muna po. Aralin mo muna po ang proseso kung paano to ginagawa. Kasi kung magpapares ka po na mga normal Fisher lang at mga normal Perso lang,
So, mas makakasira po tayo doon po sa mga malalaking nag-iibon na. Kasi dumadami na po yung mga low quality na ibon. Naapektuhan po yung presyo sa local market. So, bumababa po yun. So, kung ikaw po ay newbie pa lang at gusto mo po talaga mag-project at meron kang financial, so yan. So, pwede ka po mag-project ng Fisher at Personata. Piliin mo yung high mutation na. Yung mga Belgium line, Personata, at mga Opaline. So, marami pong mutation na Opaline na pwede mo pong gamitin. So, unti-unti, aralin mo rin para po mas mag-guide ka. Magtanong-tanong ka doon po sa mga veterano mag-ibon. Kasi ako, newbie pa rin po ako. Hindi ba po ako veterano po na nag-iibon. So, kinoconsider ko pa rin po yung sarili ko as newbie. Kumbaga, nagtatanong pa rin po ako doon sa mga veterano mag-iibon. Doon po sa mga kaibigan natin na mag-iibon. Nagtatanong pa rin po ako para po magkakuha tayo ng kaalaman. Kasi tayo lang naman po ang magtutulungan. Maghilaan po tayo pataas, wag po pababa. Bago tayo magtapos sa ating pinag-uusapan natin ngayon, ay counting advice ko lang pala. Advice ko to doon po sa mga newbie, hindi po doon sa mga veterano mag-iibon. Kung ikaw po ay veterano nag-ibon na nanonood po ng video ko, so paumanhin man po kung meron po akong mali. So yung kung ikaw po ay newbie at gustong gusto mo po talaga magpares po o mag-project po ng mga Opaline Perso, aralin mo muna po yung mga proseso. Magtanong ka po doon sa mga naunang nag-iibon, doon po sa mga veterano mag-ibon. O manood ka po ng mga vlog, marami po mga content about po dyan. So yun. At saka piliin po natin yung mga quality ibon na. Doon naman po sa mga newbies na nag-uumpisa pa lang po sa pag-aalaga po ng mga ibon, yun, iwasan po natin ang pagpapares po ng mga low mutation. So, di ba sabi ko nga kanina ay yung mga Fisher at normal Perso. Iwasan po natin yung kapag po kasi nag-anak na noon, tawag doon hybrid na. So, yun nagugulan tayo, bakit ganito yung ulo, madungis, nagugulan tayo sa kulay. Kumbaga sa atin mga tao ay dugyot. Madungis yung mukha. Nagugulan tayo doon sa kanyang kulay. Kasi marami na pong umahalong ibang kulay. Iwasan po natin yun para po hindi po maapektuhan yung mga presyo sa ating ekonomiya. Kasi based sa pagkakaalam ko sa mga na-research ko, noong unang panahon, ang Pilipinas po talaga ang number 1 exporter when it comes po sa mga high quality mutation. Hindi So totoo tayo yan. po yung nauna. So yun, tayo ang nauna po sa buong mundo. Tayo po yung number 1 exporter ng mga high mutation of African Lovers. So siguro ngayon hindi na. Kasi marami na po kasi yung mga nag-iibon ngayon na yun, nag-aalaga ng ganyan, nagpapalabas po ng mga hybrid, bumabago rin po yung rating natin. Kumbaga, hindi na po tayo doon po sa number 1. Bumaba na po tayo. Kasi marami na po mga nag-aalaga ngayon. Marami na po ang gustong pasukin ang pag-iibon. So, yun lang. Sana mayroon ka pong natutunan sa atin ngayon. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, yun. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe always.